Ang adobong pusit ay isang mainit at nakakaaliw na lutong bahay na ulam na talagang ketekam-takam. Kung nagustuhan nyo ang ating videos huwag mahihiyang mag-iwan ng komento sa ating comment section. Maari ko bang malaman kung taga saan lugar kayo para mapadalhan ko kayo ng isang malaking akap? Paki-like and share na lang po para lagi kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat po. Dahil nakatira tayo sa tabi ng tubig, ang Pilipinas ay tahanan ng maraming pagkaing isda at pagkaing dagat na karaniwan nating makikita sa ating hapagkainan at isa na dito ang adobong pusit. Ang bersyon na ito ng adobong pusit ay katulad ng karaniwang paraan ng pagluluto at paghahanda ng ulam na ito, na may isang malaking pagbabago, kung paano namin niluto ang sarsa. Sa recipe na ito, pinapayagan namin ang aming sauce na maluto at mabawasan ng kaunti, para makagawa ng sauce na mas makapal at mas marami akala mo masarap. Ibinuhos at itinapon kasama ang malambot na pusit bago ihain, na ipinare sa puting bigas, ito ay gumagawa para sa perpektong kagat. Ihanda muna natin ang iyong mga sangkap para sa adobong pusit. Linisin at hiwain ang iyong pusit sa mas maliit, kagat laki ng mga piraso. Gawin din ang iyong katamtamang laki ng pulang sibuyas. Siguraduhing durugan din ang iyong ulo ng bawang at hiwain ang iyong 2 hinog na kamatis. Kapag naitabi mo na ang lahat ng iyong sangkap, handa ka na ngayong magsimulang magluto. Maglagay ng 3 cups arang mantika sa kaldero. Kapag uminit na ito, igisa ang iyong dinurog na bawang hanggang sa ito ay maging matengkad na kayumanggi. Idagdag ang iyong sibuyas at kamatis at ipagpatuloy itong igisa hanggang lumambot ang iyong sibuyas. Ngayon ay oras na upang idagdag ang iyong mga hiwa ng pusit. Igisa ito ng 2 hanggang 3 minuto, ngunit siguraduhing huwag panatilihing masyadong mataas ang iyong init. Ayaw mong mag-overcook ang pusit mo. Alisin ang pusit mula sa kawali at ilagay sa isang malinis na mangkok, itabi ito hanggang sa susunod. Upang gawin ang iyong adobong pusit, magdagdag ng kalahating tasa ng toyo at 3/4 tasa ng tubig sa kawali, at hayaang kumulo. Ibuhos ang iyong 4 na kutsara ng puting suka, at panatilihing kumukulo ang pinaghalong likido. Haluin ang iyong kombinasyon ng mga likido ng kaunti bago takpan ang kawali at hayaan itong maluto ng mag-isa. Panatilihin ang iyong kawali sa katamtamang init, at lutuin ito ng mga 3 hanggang 5 minuto. Ihagis muli ang iyong ginisang pusit sa kawali ng mga likido, kasama ang iyong asukal, asin, at giniling na paminta sa panlasa. Haluin ang lahat ng ito, at hayaang masipsip ng iyong pusit ang masasarap na lasa ng mga sarsa. Ipagpatuloy ang paggawa nito sa loob ng 2 minuto, ngunit muli, mag-ingat na huwag ma-overcook ang iyong pusit. Bawasan ang init kung kailangan mo, para mapanatili nito ang malambot na texture. Ayaw natin ng adobong pusit na masyadong matigas o mahirap nguyain. Gamit ang spider strainer o slotted spoon, alisin ang pusit sa kaldero at ilagay ito sa isang serving bowl. Ang likido ay dapat iwanan hanggang sa ito ay nabawasan sa halos kalahati ng dami ng palayok. Ang pagkakapare-pareho ay dapat lumapot, na gumagawa ng isang sarsa na mukhang, amoy, at lasa ay talagang masarap. Ibuhos ang likido sa parehong serving bowl kung nasaan ang pusit at ihalo ang mga ito. Muli, hayaang masipsip ng iyong pusit ang matamis at malasang lasa ng sarsa ng adobo. Kaya lang, natapos mo na ang pagluluto ng iyong adobong pusit. Ihain ito sa ibabaw ng isang kama ng mainit at puting bigas, at ibahagi at i-enjoy ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ipaalam sa amin kung ano ang tingin mo sa kahangahangang recipe ng adobong pusit na ito. Maari ko bang malaman kung ilan ang score mo sa lutong kong ito? Maraming salamat po.